Tiyak na matutuwa si Sir Gabriel sa sorpresa mo, Ma'am Elena. 3 taon na kayong kasal pero ang pagmamahal mo sa kanya ay hindi kailanman nabawasan. Sabi ni Nanay Rosa habang inaayos ang mga sariwang bulaklak sa malaking florera sa hapagkainan. Ngumiti ako ng bahagya habang hawak ang mangkok ng mainit na sopas de galantina, ang paboritong putahe ni Gabriel na 4 na oras kung matiyagang niluto sa kusina. Salamat, Nanay Rosa. Sana nga po ay magustuhan niya ito. Gusto ko lang maramdaman niya na kahit napaka-busy niya sa kumpanya, lagi akong narito para sa kanya. Dinala ko ang mangkok at dahan-dahang umakyat sa hagdan patungo sa home office ni Gabriel sa ikalawang palapag ng aming malaking mansyon. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pag-asa. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang lahat ng lamig at hirap. Tiniis ko ang mga mapanghusgang tingin at masasakit na salita ni Doña Consuelo, ang aking biyenan, na walang ibang ginawa kundi ipamukha sa akin na ako ay isang hamak na ulila lamang na hindi karapat-dapat sa kanilang marangyang pamilya. Sinuko ko ang aking sariling mga pangarap, ang aking karera. Bilang isang arkitekto para lamang maging isang asawang laging naghihintay sa dilim. Lahat ng sakripisyong iyon ay ginawa ko dahil naniwala ako sa mga pangako ni Gabriel nung kami ay magpakasal. Naniwala ako na balang araw mamahalin niya rin ako ng buong buo. Ngunit nang marating ko ang tapat ng kanyang pinto, napansin kong bahagyang nakabukas ito. Isang mahinang tawa ang narinig ko mula sa loob. Isang pamilyar na hagik-hik na hindi kailanman naging para sa akin. Gabriel, huwag dito. Baka dumating ang asawa mo. Bulong ng isang boses na kilalang kilala ko. Si Bianca ang kanyang emosyonal at ambisyosang kapatid sa labas, na itinuring kong sariling pamilya. Hayaan mo siya. She's probably busy playing the perfect submissive wife sa kusina. Hindi ko nga alam kung paano ko siya natiis ng 3 taon. Kung hindi lang dahil sa imahe ko sa media at sa board of directors, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Tugon ng aking asawa gamit ang boses na dati kong inaasahang magsasabi ng mga salita ng pagmamahal. Ang mangkok ng mainit na sopa sa aking mga kamay ay biglang naging napakabigat. Tila isang blok ng semento na nagnanais humilas sa akin pababa sa impyerno. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang mula sa aking mga paapaakyat sa aking dibdib. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi ako makahinga at ang aking lalamunan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang aking mga daliri ay nagsimulang manginig ng labis, sapat na para sa mainit na sabaw ay gumalaw at dahan-dahang umapaw sa gilid ng mangkok, ngunit hindi ko maramdaman ang paso sa aking balat. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang unti-unting pagkawasak ng aking buong pagkatao. Bakit, Gabriel? Bakit sa lahat ng tao ang kapatid mo pa? Bakit ang pamilyang ito na ibinigay ko ang buong buhay ko upang protektahan, Diyos ko, bakit sumilip ako sa siwang ng pinto? Doon nakita ko si Bianca na nakalapat ang likod sa lamesa ni Gabriel habang ang mga braso niya ay nakapulupot sa leeg ng aking asawa. Ang mga mata ni Gabriel na laging malamig at walang pakialam tuwing nakatingin sa akin ay punong-puno ng init at pagnanasa habang hinahalikan niya si Bianca. Sa gitna ng kanilang paghahalikan, dahan-dahang idinilat ni Bianca ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng pinto. Nakita niya ako. Sa halip na magulat o lumayo, isang dahan-dahan at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bago pa ako makagawa ng anumang desisyon, mabilis na kumilos si Bianca. Hinila niya ang sariling damit upang magmukhang gulo-gulo. Kinuha ang mabigat na kristal na florera sa ibabaw ng lamesa at marahas na inihagis ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay yumanig sa buong silid kasunod ng kanyang malakas na tili. Ate Elena, huwag po pakiusap, huwag mo akong saktan. Sigaw ni Bianca habang biglang nagpatihulog sa sahig, umiiyak ng hysterical at tila takot na takot.
Mabilis na lumingon si Gabriel at nakita ako na nakatayo pa rin sa pinto, hawak ang mangkok ng sopas. Ang galit sa kanyang mga mata ay parang kidlat na tumama sa akin. Helena, anong ginawa mo? Galit na sigaw niya habang mabilis na lumapit kay Bianca upang tulungan itong tumayo. Gabriel, tinulak niya ako. Nag-uusap lang kami tungkol sa anniversary ninyo pero bigla siyang pumasok at sinugod ako. Natatakot ako, Gabriel. Iyak ni Bianca kumakapit ng mahigpit sa braso ni Gabriel habang nagtatago sa likod nito. Hindi pa ako nakakapagsalita nang marinig ko ang mabibigat at mabilis na hakbang mula sa pasilyo. Pumasok si Doña Consuelo sa silid kasunod ang ilang mga katulong na nabigla sa ingay. Tumingin siya sa basag na kristal kay Bianca na umiyak at sa akin. Napakawalang galang mong babae. Sigaw ni Doña Consuelo habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Binigyan ka namin ng tahanan, binigyan ka namin ng marangyang buhay, pero ang isusukli mo ay ang pananakit sa aking pamilya. Isa kang salot sa pamamahay na ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang katotohanang nakita ng aking mga mata. Ngunit alam ko kahit anong salita ang lumabas sa aking bibig, wala silang paniniwalaan. Para sa kanila, ako ay palaging isang estranghero, isang kasangkapan, at isang kaaway. Ang aking dignidad ang tanging bagay na natitira sa aking pagkatao ang nagpabusal sa aking bibig. Hindi ako magsusumamo sa harap ng mga taong walang puso. Lumapit si Gabriel sa kanyang lamesa at binuksan ang drawer. Kinuha niya ang isang puting sobre at marahas na inihagis ito sa aking tapat. Ang mga papel sa loob nito ay lumabas mga dokumento para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Matagal ko nang inihanda ito, Elena. Mas mabuti pang tapusin na natin ang kalokohang ito ngayon din. Sabi ni Gabriel, walang kahit anong bakas ng pagsisisi o pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pirmahan mo iyan at pagkatapos lumayas ka sa aking bahay. Ayokong makita ang mukha mo rito kahit isang segundo pa. Tumingin ako sa dokumento pagkatapos ay kay Gabriel at kay Bianca na patuloy na nakangiti sa likod niya. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang malamig at matigas na kapayapaan. Ang pagmamahal na inalagaan ko sa loob ng 3 taon ay tuluyang namatay sa mismong sandaling iyon. Kinuha ko ang panulat sa kanyang lamesa gamit ang nanginginig ngunit determinadong kamay. Nang walang kahit isang salita nilagdaan ko ang aking pangalan sa papel na nagpapalaya sa akin mula sa impyernong ito. Inihagis ko ang papel sa kanyang dibdib bago ko tuluyang binitawan ang mangkok ng sopas na aking hawak. Ang mainit na likido ay tumapon sa sahig, humalo sa basag na kristal at dumi na sumira sa mamahaling carpet ng pamilya Del Rosario. Pumasok ako sa aking silid, kinuha ang aking lumang bag na naglalaman ng iilang damit at ang mga naiiwang alaala ng aking yumaong ina at naglakad palabas ng mansyon nang hindi lumilingon. Nang marating ko ang tarangkahan, sinalubong ako ng malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay mabilis na bumasa sa aking katawan, humahalo sa mga luha na sa wakas ay pinayagan ko ring pumatak mula sa aking mga mata. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa aking mga buto. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang kalayaan. Ang apoy sa aking dibdib ay nagsisimula pa lamang mag-alab. 3 buwan na ang nakalilipas mula noong gabing iyon ng gabi. Kung kailan ang aking mundo ay gumuho at ako ay itinapon na parang basang sisiw sa gitna ng malakas na bagyo. Narito ako ngayon sa Barangay San Andres, isang siksikan at maingay na komunidad sa Maynila na malayong-malayo sa marangyang Forbes Park, kung saan ako dating nakatira bilang asawa ni Gabriel Del Rosario. Dito ang bawat araw ay nagsisimula sa ingay ng mga tricycle sigawan, ng mga nagtitinda sa palengke at usok mula sa mga jeepney. Ngunit sa kabila ng ingay at gulo, dito ko natagpuan ang totoong init ng buhay na hindi ko kailanman naramdaman sa malamig na mansion ng mga Del Rosario. Helena, anak, pakiabot nga ng 3 lata ng sardinas doon sa estante.
Tawag sa akin ni Aling Marta ang mabait na may-ari ng maliit na sari-sari store na nagpatuloy sa akin nang wala akong mapuntahan. Opo, Aling Marta, sandali lang po. Tugon ko habang mabilis na inaabot ang mga delata. Kinuha ko rin ang sukli ng kapitbahay na bumibili at ngumiti ng tapat. Malaki ang utang na loob ko kay Aling Marta. Noong gabing lumayas ako na walang dalang pera kundi ang lumang bag ng aking ina, siya ang nakakita sa akin na nanginginig sa silong ng isang saradong botika. Hindi siya nagtanong ng marami. Pinatira niya ako sa maliit na silid sa likod ng kanyang tindahan at binigyan ako ng trabaho. Kahit maliit ang sahod, sapat na ito para may makain ako araw-araw. Tiniis ko ang pagod sa pagbubuhat ng mga kahon, ang init ng tapat ng kalsada at naging chismis niyang mga kapitbahay na nagtataka kung bakit ang isang katulad kong may pinag-aralan ay nagtitiyaga sa ganitong trabaho. Inisip ko na lang na ito ang aking sakripisyo upang muling buuin ang aking nadurog na pagkatao. Nasanay na akong mamuhay sa hirap at hindi ko ikakahiya ang marangal na pagtatrabaho. Ngunit habang nag-aayos ako ng mga pakete ng kape sa harap ng tindahan, biglang umikot ang aking paligid. Ang amoy ng usok ng tricycle at ang halimuyak ng piniriritong saging mula sa katabing stall ay biglang naging napakabaho sa aking pangamoy. Naramdaman ko ang matinding pag-akyat ng asido mula sa aking sikmura patungo sa aking lalamunan. Mabilis kong binitiwan ang hawak kong kape at patakbong pumunta sa maliit na banyo sa likod ng tindahan. Napakapit ako sa gilid ng lababo habang walang tigil na sumusuka. Ang aking buong katawan ay nanghihina, ang aking noo ay binuweltahan ng malamig na pawis, at ang aking puso ay nagsimulang kabahan ng napakabilis. Elena, ayos ka lang ba anak? Kanina ka pa ganyan nitong mga nakaraang linggo ay napapansin kong madalas kang mahilo. Nag-aalalang tanong ni Aling Marta habang dahan-dahang tinatapik ang aking likod. Opo, Aling Marta. Baka po dahil lang sa puyat at init ng panahon, pilit kong ngiti habang pinupunasan ang aking bibig. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong may iba pang dahilan. May isang katotohanang matagal ko ng pilit na iniiwasang harapin. Pagkatapos kong maghugas ng mukha, nagpaalam muna ako kay Aling Marta na bibili lang ng gamot sa malapit na botika. Doon bukod sa paracetamol ay bumili rin ako ng isang pregnancy test kit. Pagbalik ko sa banyo, hawak ang maliit na plastic na aparato, naramdaman ko ang matinding takot. Nanalangin ako ng tahimik. Diyos ko po, huwag muna ngayon. Pakiusap. Makalipas ang 5 minuto, dahan-dahan kong tiningnan ang resulta. 2 pulang guhit, malinaw at walang pag-aalinlangan. Buntis ako. Napakapit ako sa aking tiyan habang ang mga luha na matagal kong pinigilan ay muling pumatak sa aking mga pisngi. Ang anak na matagal naming ipinagdasal ni Gabriel nung magkasama pa kami, ang batang hiniling kong mabuo upang maging tulay ng aming pamilya, ay narito na ngayon sa panahong ako ay walang-wala, sa panahong itinapon na ako ng kanyang ama na parang basura. Bakit kung kailan ako nagsisimulang bumangon, tsaka naman ako bibigyan ng ganitong pagsubok? Paano ko bubuhayin ang batang ito? Sandali akong napaupo sa sahig ng banyo, yakap ang aking sarili. Naisip ko si Gabriel, naisip ko si Bianca. Kung malalaman nila ang tungkol sa batang ito, tiyak na gagamitin nila ito para lalo akong sirain. O kaya ay aagawin nila ang aking anak upang hindi masira ang kanilang marangyang pangalan. Ang pamilya Del Rosario ay walang puso at hinding-hindi ko hahayaang hawakan nila ang aking anak. Pinunasan ko ang aking mga luha at dahan-dahang tumayo. Tumingin ako sa salamin. Ang aking mga mata kahit may bakas ng iyak ay napuno ng bago at mas matinding determination. Hinding-hindi ko ipapaalam sa kanila na umiiral ka. Bulong ko sa aking sinapupunan habang dahan-dahang hinahaplos ang aking tiyan. Ipaglalaban kita. Kahit mag-isa ako, kahit mahirap, hindi kita hahayaang hawakan ng mga demonyong iyon. Ikaw ang aking bagong buhay at gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Lumabas ako ng banyo at bumalik sa tindahan, pilit na inaayos ang aking sarili upang hindi mapansin
ni Aling Marta ang aking namumulang mga mata. Ngunit bago ko pa man muling mahawakan ang mga paninda, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kalsada ng Barangay San Andres. Ang maingay na daldalan ng mga kapitbahay ay biglang naputol. Ang mga bata na naglalaro sa kalye ay napatigil at napatingin sa isang direksyon. Isang barangyang itim na sasakyan makintab, bago at halatang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ang dahan-dahang pumasok sa makitid na kalye ng aming barangay. Huminto ito mismo sa tapat ng sari-sari store ni Aling Marta. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang sasakyang iyon ay pagmamay-ari ng pamilya Del Rosario. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng sasakyan at isang pares ng mamahaling sapatos ang sumalubong sa maruming semento ng kalsada. Ang aking mga kamay ay biglang nang malamig. Napasandal ako sa pader ng tindahan habang ang mga mata ko ay nakatitig sa sasakyang iyon. Diyos ko po, si Gabriel ba ito? Oh, baka naman si Doña Consuelo na may bagong balak para pahirapan ako. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi para sa maliit na buhay na ngayon ay nagsisimula pa lamang mabuo sa aking sinapupunan. Ngunit nang tuluyang bumukas ang pinto ng sasakyan, isang matangkad na lalaki ang lumabas. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maayos na pantalon malayo sa formal at mayabang na bihis na laging suot ni Gabriel. Ang kanyang tindig ay pamilyar, may kaunting pagkakahawig sa aking dating asawa. Ngunit nang lumingon siya sa aming direksyon, nakita ko ang kanyang muka. Hindi siya si Gabriel. Mas malambot ang kanyang mga tampok sa muka at ang kanyang mga mata bagamat seryoso ay walang bakas ng yabang o puot na laging nakaguhit sa mukha ng aking dating asawa. Siya si Lucas Del Rosario, ang bunsong anak sa labas ng yumaong patriarch ng mga Del Rosario na balita ko ay matagal na nanirahan sa ibang bansa upang pamahalaan ang mga negosyo doon. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking sarili habang mabilis na tumalikod upang iwasan ang kanyang tingin. Ayokong makilala niya ako. Ayokong magkaroon ng anumang koneksyon sa kahit sinong may pangalang Del Rosario. Magandang araw po. Bati ng isang baritono at magalang na boses mula sa harap ng tindahan. Napilitan akong lumingon. Nakatayo na si Lucas sa harap ng sari-sari store ni Aling Marta. Ang kanyang mga bodyguard ay nanatili sa tabi ng sasakyan habang siya naman ay naglalakad nang walang kahit anong arte sa maruming kalsada ng barangay. Magandang araw naman, iho. May kailangan ka ba? Sagot ni Aling Marta na halatang nahihiya at naiilang sa marangyang presensya ng lalaki sa harap ng kanyang tindahan. Maaari po bang bumili ng isang botelyang malamig na tubig? Medyo mainit po kasi ang panahon ngayon habang nililibot namin ang komunidad para sa proyekto ng Del Rosario Foundation. Sabi ni Lucas sabay ngiti ng bahagya. May hawak siyang ilang dokumento sa kanyang kaliwang kamay. Naku, oo naman Elena, pakiabot nga ng isang malamig na tubig doon sa freezer. Utos sa akin ni Aling Marta. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Kumuha ako ng isang botelya ng tubig at dahan-dahang lumapit sa counter. Iniwasan ko ang tumingin sa kanyang mga mata habang inilalagay ang tubig sa ibabaw ng lamesa. Ito po, bulong ko pilit na binaba ng aking boses upang hindi niya mapansin. Ngunit sa aking pag-abot dahil sa bahagyang pagyuko ko ang pilak na matdaytsuyen ang aking natatanging kwintas na naiwan ng aking yumaong ina ay lumabas mula sa loob ng aking kupas na t-shirt. Ito ay isang kakaibang kwintas na may ukit ng isang ligaw na orchid na gawa ng isang lokal na panday sa aming probinsya. Naramdaman ko ang biglang pagpigil ng hininga ni Lucas. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Sabi niya ang kanyang boses ay biglang napuno ng matinding gulat at panginginig. Napaatras ako ng bahagya at mabilis kong hinawakan ang aking kwintas upang itago ito muli sa loob ng aking damit. Sa nanay ko po ito, bakit niyo tinatanong?
Sagot ko ang aking boses ay naging malamig at puno ng pag-iingat. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip tumitig siya ng matagal sa aking mukha. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mga mata mula sa pagkagulat, patungo sa pagkilala at sa huli ay isang malalim na emotion na hindi ko maipaliwanag. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Nung siya ay isang estudyante pa lamang na naaksidente sa masukal na kabundukan ng Benguet, habang naglalakbay kung saan isang batang babae ang nagligtas sa kanya mula sa bangin. Nag-alaga sa kanya sa loob ng isang gabi at nag-iwan ng eksaktong katulad ng kwintas na ito. Bago dahan-dahang umalis nang hindi man lang nag-iwan ng pangalan. Ikaw nga. Bulong ni Lucas ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Ikaw ang batang babae sa Benguet. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Napatulala ako sa kanya. Ang aking alaala ay mabilis ding naglakbay pabalik sa panahong iyon. Naalala ko ang isang sugatang lalaki na nakita ko sa kagubatan na may malalim na sugat sa ulo. Ako ang naglagay ng mga halamang gamot sa kanyang mga sugat bago dumating ang mga rescuer. Ngunit sa dami ng nangyari sa aking buhay, lalo na ang 3 taon kong pagdurusa sa Pamilya del Rosario, ay tuluyan ko nang nakalimutan ang pangyayaring iyon. Sino ka ba talaga? Tanong ko, pilit na pinapatatag ang aking boses kahit na ang aking buong katawan ay muling nanginginig. Kung pinadala ka ni na Gabriel o ni Doña Consuelo para saktan o pagbantaan pa ako pakiusap, umalis ka na. Wala na akong kinalaman sa pamilya ninyo. Pinirmahan ko na ang mga papel. Malaya na si Gabriel sa gusto niyang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Lucas sa aking sinabi. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagtataka at sakit. Gabriel, Doña Consuelo, anong kinalaman mo sa kanila? Tanong niya dahan-dahang lumapit sa counter. Sinasabi mo bang ikaw ang asawa ni Gabriel, ikaw si Elena? Tumingin ako sa kanya ng may halong puot at pagod. Oo, ako ang asawang itinapon ng kapatid mo na parang basura sa gitna ng ulan dahil sa mga kasinungalingan ni Bianca. Kaya pakiusap kung may kaunting awa ka pa sa akin, iwanan mo na ako. Napaatras si Lucas, ang kanyang mukha ay napuno ng hindi mapapantayang galit at pagsisisi. Diyos ko, kaya pala. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nag-ipon ng lakas. Tumingin muli siya sa akin, ang kanyang paningin ay puno ng katapatan at malalim na paggalang. Hindi ako pinadala ni Gabriel, Elena. Matagal na kitang hinahanap hindi bilang kaaway, kundi bilang aking tanging tagapagligtas. At hinding-hindi ko hahayaang saktan ka pa ng kahit sino, lalo na ng sarili kong pamilya. Hindi ako nakapagsalita. Ang mga salita ni Lucas ay tila naging isang mainit na panyo na nagpunas sa malamig kong pakiramdam. Ngunit ang takot sa aking puso ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Tiningnan ko siya, ang lalaking may kapangyarihan at yaman, ang lalaking kapatid ng aking dating asawa. Hindi ko kailangan ng limos mula sa pamilya niyo, Lucas. Sabi ko, pilit na pinatitigas ang aking boses kahit na ang aking lalamunan ay masakit pa rin mula sa pagsusuka kanina. Mabubuhay ako ng mag-isa, kaya ko ang sarili ko. Nasanay na akong walang inaasahan kundi ang sarili kong mga kamay. Umiling si Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at taimtim na paggalang. Hindi ito limos, Elena. Ito ay katarungan. At higit sa lahat ito ay pagbabayad ng aking utang na loob na 10 taon kong daladala. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito ngayon. Patay na ako bago ko pa man napatunayan ang sarili ko. Dahan-dahan siyang humakbang padirlapit sa akin, ngunit huminto siya nang maramdaman niyang napaatras ako. Iginagalang niya ang aking distansya. Alam kong may natapos ka, Elena. Nalaman ko sa aking pag-iimbestiga na ikaw ay isang lisensyadong arkitekto bago ka ikasal kay Gabriel. Sayang na sayang ang talento mo kung mananatili ka lang dito nagtitiis sa maliit na tindahan habang ang mga taong nanakit sa'yo ay nagpapakasasa sa yaman. Ito ang pinili ko,
Dito kahit papaano ay payapa ako. Bulong ko. Payapa nga ba? Tanong ni Lucas, ang kanyang boses ay may halong lungkot habang nililingon ang paligid ng barangay. Maaring payapa ka ngayon pero paano sa mga susunod na araw? Alam kong hindi ka para sa ganitong buhay, Elena. May mas malaking misyon ka. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang mga dokumento at inilapag ito sa counter ng sari-sari store. Kasalukuyan kong pinamamahalaan ng Del Rosario Foundation. Kami ay hiwalay sa main corporate board na hawak ni Gabriel at ng aking ina. Gumagawa kami ng mga pabahay at komunidad para sa mga mahihirap sa iba't ibang probinsya. Kailangan ko ng isang matapat at magaling na project architect, isang taong may puso para sa mga nangangailangan, at ikaw ang unang taong naisip ko. Tumingin ako sa asul na folder. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang gumalaw patungo roon ngunit muli kong hinila ang aking kamay. Ang aking hiya ay nangingibabaw. Lucas, kung malalaman ni Gabriel na nagtatrabaho ako sa inyo, gagawa sila ng paraan para sirain ka rin. Ayokong maging pabigat sa iyo. Hayaan mo silang subukan. Matapang na sagot ni Lucas. Hindi ako si Gabriel na madaling mabulag sa mga kasinungalingan ni Bianca. At hindi ako natatakot sa aking ina. Protektado ka sa ilalim ng aking pamamahala. Akma ko na sanang tatanggihan muli ang kanyang alok nang bigla kong maramdaman ang munting pintig sa aking tiyan. Tila may nagpaalala sa akin na hindi na lang sarili ko ang aking ipinaglalaban ngayon. May munting buhay na umaasa sa bawat desisyon ko. Paano kung magkasakit ang anak ko? Paano ko siya mapapaaral? Paano ko siya mabibigyan ng maayos na tahanan? Kung ang kita ko rito ay sapat lang para sa isang kahon ng gatas. Ang aking dignidad ay mahalaga, ngunit ang buhay ng aking anak ay mas mahalaga kaysa sa aking pride. Para sa anak ko, kailangan kong maging matapang. Kailangan kong tanggapin ang pagkakataong ito. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang malamig na pawis sa aking mga palad at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lucas. Tatanggapin ko ang trabaho, Lucas. Sabi ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig kundi puno na ng determinasyon. Ngunit may mga kondisyon ako. Bahagyang nagulat si Lucas ngunit mabilis ding ngumiti ng may galak. Sabihin mo, Elena, kahit ano. Una, walang sino man sa main office or sa pamilya ninyo ang dapat makaalam na nagtatrabaho ako para sa foundation. Lalo na si Gabriel at Bianca. Gusto kong manatiling sikreto ang aking pagkakakilanlan hanggat maaari. Panimula ko. Pangalawa, tratuhin mo ako bilang isang ordinaryong empleyado. Walang espesyal na trato, walang pabor. Gusto kong makuha ang aking sahod dahil sa aking pinaghirapan, hindi dahil sa utang na loob mo sa akin. Tumango si Lucas nang walang pag-aalinlangan. Ipinapangako ko, Elena, ang iyong pagkakakilanlan ay mananatiling ligtas sa akin at igagalang ko ang iyong profesionalismo. Magsisimula ka sa susunod na linggo bilang aming Chief Project Architect para sa bagong pabahay sa Laguna. Hinabot ko ang asul na folder at niyakap ito sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 buwan na kadiliman, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, may kaunting takot pa rin na nakatago. Hindi ko alam kung tama ang naging desisyon ko na muling lapitan ang apoy na minsang sumunog sa aking buhay. Ngunit tiningnan ko ang aking tiyan at sa aking isip, nangako ako sa aking anak. Para sa iyo, anak, handa akong pumasok muli sa teritoryo ng mga lobo. At sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na muli nilang tapakan ang ating dignidad. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang tanggapin ko ang posisyon sa Del Rosario Foundation. Sa loob ng panahong iyon, muli kong naramdaman ang halaga ng aking sarili. Sa bawat guhit ng aking lapis, sa blueprint, sa bawat sukat ng mga haligi at pader para sa itatayong pabahay sa Laguna, tila unti-unti ko ring muling binubuo ang aking sariling buhay. Nagsimula na ring magbago ang aking katawan.
Kahit hindi pa halata ang aking tiyan, nagsusuot na ako ng mga maluluwag na kasuotan upang maitago ang munting sikreto na patuloy na lumalaki sa aking loob. Mas pinag-iingatan ko na rin ang aking sarili bawas sa puyat sapat na pagkain at higit sa lahat, pag-iwas sa stress. Dahil alam kong ang bawat negatibong emotion na aking mararamdaman ay maaaring makaapekto sa aking anak. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nayanig isang hapon habang nasa loob ako ng conference room ng foundation kasama si Lucas at ang ilan pang mga engineer. Nilalatag ko ang pinal na plano para sa unang yugto ng aming proyekto nang biglang bumukas ang pinto. Ang matapang at masangsang na amoy ng isang mamahaling pabango ang unang pumasok sa silid, kasunod ng tunog ng matutulis na takong na marahas na tumatama sa makinis na sahig. Nang iangat ko ang aking tingin, naramdaman ko ang biglang paninigas ng aking mga balikat. Si Bianca Navarro. Naka-designer na pulang damit siya, may bitbit na mamahaling bag at may kasamang 2 assistant sa likod. Ayon sa balita, kamakailan lang ay itinalaga siya ni Gabriel bilang Corporate Social Responsibility Liaison ng Del Rosario Group na nangangahulugang may karapatan siyang makialam sa pondo ng foundation. Binigyan siya ni Gabriel ng posisyong ito para lamang bigyan siya ng kapangyarihan at ipagmalaki sa lahat ng tao. Huminto si Bianca nang makita ako. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang nanlaki sa gulat bago ito mabilis na napalitan ng isang mapanuring tingin at isang nakakaritang ngisi. Well, look who we have here, sabi ni Bianca gamit ang kanyang maarte at matinis na boses. Actually, I didn't expect to see a beggar masquerading as an architect in our foundation. Lucas, what is the meaning of this? Bakit ang isang pinalayas na babae ay narito sa loob ng aming kumpanya? Naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking mukha sa kahihiyan sa harap ng mga engineer. Ngunit sa halip na yumuko o umiyak tulad ng dati, hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng lamesa. Huminga ako ng malalim at tumayo ng tuwid. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Bianca nang walang kahit anong takot. Magandang araw, Miss Navarro. Malamig kong bati, pilit na pinapanatili ang aking professional na tono. Ako ang Chief Project Architect ng proyektong ito. Kung may kinalaman sa disenyo at budget ng Laguna Project, ang sadya mo, maaari nating pag-usapan ng professional. Ngunit kung personal na usapin ang dala mo rito, iminumungkahi kong lumabas ka muna. Nairita si Bianca sa aking sagot. Hindi niya inaasahan na sasagutin ko siya ng ganoon katatag. Lumapit siya sa lamesa at hinawakan ng isa sa aking mga blueprint bago ito padaskol na inihagis pabalik. Professional, you. Huwag mo akong patawanin, Elena. Asik niya. Actually, you are just a social climber who got lucky because Lucas is too soft-hearted. Ang basurang disenyo na ito ay hindi karapat-dapat pondohan ng Del Rosario Group. Gabriel will never approve a single centavo for this project as long as you are here. Bago pa man ako makasagot, tumayo si Lucas mula sa kanyang upuan. Ang kanyang presensya ay biglang napuno ng matinding lamig at autoridad na naging sanhi ng biglang pagtahimik ng buong silid. Ang board of directors ng foundation ang nag-aproba sa disenyong ito. Bianca, hindi si Gabriel, malamig na sabi ni Lucas. At si Miss Santiago ay isang lisensyadong arkitekto na may napatunayang kakayahan. Narito ka para i-audit ang budget, hindi para turuan ang aming chief architect kung paano gawin ang kanyang trabaho. Kung wala ka ng ibang sasabihing may kinalaman sa pondo, maaari ka nang umalis. Ang aking sekretarya ang magpapakita sa iyo ng daan palabas. Namula si Bianca sa kahihiyan sa harap ng mga katulong niya at ng mga engineer. Tumingin muli siya sa akin nang may matinding puot, ngunit bago siya tumalikod, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba sa aking maluwag na kasuotan. May kislap ng hinala na dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din niya itong itinago. You think you found a savior, Elena, mag-ingat ka. Baka kung paano ka itinapon ni Gabriel, ganoon ka rin itapon ng iba rito.
pagkatapos kanilang gamitin. Banta niya bago marahas na tumalikod at naglakad palabas ng silid. Nang tuluyang masara ang pinto, naramdaman ko ang unti-unting pagpapakawala ng hininga ng mga tao sa loob ng conference room. Napaupo ako sa aking upuan, dahan-dahang hinawakan ang aking tiyan sa ilalim ng lamesa. Ang aking kamay ay nanginginig pa rin ng kaunti dahil sa tensyon. "Helena, pasensya ka na sa nangyari," sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang lumalapit sa akin. Pagkatapos naming pakiusapan ng mga engineer na lumabas muna. Hindi ko akalain na pupunta siya rito ngayon. Tumingin ako sa kanya at pilit nang ngumiti. "Huwag kang mag-alala, Lucas. Inaasahan ko na ito. Alam kong hindi matatapos ang lahat ng ganoon kadali. Ngayong alam na ni Bianca na narito ako, tiyak na sasabihin niya ito kay Gabriel. Ngunit sa kabila ng takot na baka guluhin muli nila ako, may isang bagay na nagbago sa aking loob. Hindi na ako ang mahinang Elena na umiiyak sa sulok ng mansyon. May bago akong lakas na ipinaglalaban ngayon. Kung nais ni na Gabriel at Bianca ng giyera, ibibigay ko ito sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang magpapasya kung kailan at paano ito matatapos." Gabi na ngunit ang mga ilaw sa opisina ng Del Rosario Foundation ay nananatiling bukas. Sa tapat ng aking computer may nakatambak na mga luma at bagong folder ng Laguna Housing Project. Habang dahan-dahan kong sinusuri ang mga nakaraang dokumento upang ihanda ang bagong yugto ng pagtatayo, may isang bagay na unti-unting pumukaw sa aking pansin. Ayon sa mga opisyal na ulat na isinumite sa Board of Directors, noong nakaraang taon ang Phase 1 ng proyekto ay idineklarang daan-daang porsyentong tapos na at nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso. Ngunit nang bisitahin ko ang site sa Laguna noong isang linggo, ang nakita ko lang doon ay mga nakatiwangwang na pundasyon, mga kalawanging bakal at mga pader na hindi man lang natapos. Napakunot ang aking noo. Nagsimula akong maghukay ng mas malalim sa system archives ng foundation gamit ang access na ibinigay sa akin ni Lucas. Sa bawat pagbukas ko ng mga file ng transaction, tila unti-unting lumalamig ang dugo sa aking mga ugat. Ang milyon-milyong piso na inilaan para sa mga mahihirap na pamilya sa Laguna ay hindi napunta sa mga materyales sa pagtatayo. Sa halip ang mga ito ay sunod-sunod na inilipat sa isang subcontractor na nagngangalang Navarro Holdings, isang shell company na pagmamay-ari ni Bianca Navarro. Ngunit hindi iyon ang pinakamatinding nagpadugo sa aking puso. Habang binubuksan ko ang mga scanned authorization letters para sa bawat paglipat ng pondo, nakita ko ang pirma sa ibaba ng bawat dokumento. Aking pangalan, Elena Santiago del Rosario. Nabitawan ko ang hawak kong panulat at ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig ng labis. Diyos ko po, hindi maaari ito. Bulong ko sa aking sarili habang ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo. Hinding-hindi ko pinirmahan ang mga dokumentong ito. Wala akong alam tungkol sa Navarro Holdings, lalo na sa paglilipat ng pondo ng foundation. Ngunit bigla kong naalala ang nakaraan. Noong kami pa ni Gabriel, madalas siyang umuwi ng gabi at maglapag ng mga blankong papel sa aking harap habang sinasabi na ito ay para sa tax reduction ng pamilya o mga ordinaryong dokumento para sa aming bahay. Bilang isang masunurin at nagtitiwalang asawa, pumipirma ako nang hindi nagtatanong. Inihanda niya ito. Matagal na nilang binalak ito ni Bianca. Hindi lang nila ako itinapon na parang basura pagkatapos akong gamitin. Inihanda rin nila ako para maging tanging tagasalo ng kanilang mga kasalanan kapag sumabog ang anomalya sa pananalapi ng kumpanya. Naramdaman ko ang matinding hilo at ang pagnanais na sumuka, ngunit pilit ko itong pinigilan. Napakapit ako sa aking tiyan. Hindi ako maaaring makulong. Paano ang anak ko? Paano ang aking sanggol kung ang kanyang ina ay nasa likod ng rehas dahil sa kasalanan ng kanyang sariling ama? Elena, bakit ganyan ang mukha mo? Anong nangyari? Napaangat ako ng tingin at nakita si Lucas na nagmamadaling lumapit sa aking desk, hawak ang 2 tasa ng kape.
Agad niyang ibinaba ang mga ito nang makita ang aking panginginig at pamumutla. "Tingnan mo ito, Lucas." Sabi ko, ang aking boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa matinding takot at galit. Ang mga dokumentong ito, ang pirma ko, hinding-hindi ko pinirmahan ang mga ito para sa Navarro Holdings. Hindi ko alam na ginagamit nila ang pangalan ko para maglipat ng pondo. Mabilis na lumapit si Lucas sa aking tabi at tiningnan ang screen ng computer. Habang binabasa niya ang mga financial ledger at ang mga peking pirma, ang kanyang mukha na laging kalmado ay dahan-dahang napuno ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang ang kanyang panga ay mahigpit na nag-ipon ng lakas. "This is money laundering and embezzlement, Elena." Sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay may halong panginginig sa galit. Ginamit ni na Gabriel at Bianca ang pondo ng foundation para takpan ang mga naluluging investment ng Del Rosario Group at mas malala, sinadya nilang ilagay ang pangalan mo bilang project director para kung sakaling magkaroon ng audit mula sa gobyerno, ikaw ang direktang mananagot at makukulong. "Paano nila nagawa ito sa akin, Lucas?" Sabi ko habang ang aking boses ay tuluyan ng binuweltahan ng sakit. Tiniis ko ang lahat para sa kanya. Ibinigay ko ang 3 taon ng buhay ko para protektahan ang imahe niya. At ito ang isusukli niya sa akin. Gusto niya akong mabulok sa kulungan. Naramdaman ko ang isang mainit at malambot na kamay na humawak sa aking nanginginig na mga daliri. Tumingin ako kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at matinding determinasyon na protektahan ako. "Hindi ko hahayaang mangyari yon, Elena. Ipinangako ko sa iyo na poprotektahan kita at gagawin ko iyon." Seryoso niyang sabi habang hinahawakan ng mas mahigpit ang aking kamay. "May mga kaibigan ako sa isang malaking auditing firm sa ibang bansa. Maaari nating ipasuri ang mga pirma na ito ng palihim upang patunayan na ang mga ito ay huwad o nakuha sa pamamagitan ng panloloko. Ngunit kailangan natin ng oras upang tipunin ang lahat ng ebidensya bago sila makatunog." Pinunasan ko ang isang patak ng luha na dahan-dahang gumulong sa aking pisngi. Ang sakit sa aking puso ay unti-unting natunaw at ang natira na lamang ay ang isang matigas at malamig na galit. Tumingin ako kay Lucas at dahan-dahang tumango. "Salamat, Lucas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakbo o magtatago." Sabi ko, ang aking boses ay biglang napuno ng isang bagong lakas na ngayon ko lang naramdaman. Kung gusto ni na Gabriel at Bianca na gamitin ang aking pangalan, ibibigay ko sa kanila ang pangalang iyon. Ngunit gagamitin ko rin ang lahat ng ebidensyang ito para pabagsakin silang dalawa. Hindi ko hahayaang sirain nila ang aking hinaharap at ang aking dignidad. Mabilis kong kinopya ang lahat ng mga file at dokumento sa isang pribadong flash drive bago patayin ang computer. Ang laro ni na Gabriel at Bianca ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa pagkakataong ito, hawak ko na ang mitya ng bomba, nagigiba sa kanilang marangyang pangalan. Isang linggo matapos kong matuklasan ang malaking anomalya sa mga dokumento, nagpasya si Lucas na magsagawa kami ng isang opisyal at pampublikong site inspection sa Laguna Housing Project. Layunin namin na suriin ang aktual na kalagayan ng lupa at iharap ang aming initial progress report sa mga kinatawan ng lokal na komunidad. Ngunit hindi namin inaasahan na may iba palang balak si Bianca. Habang ipinapaliwanag ko sa mga residente ang mga bagong disenyo at ang tamang proseso ng pagtatayo, isang puting van ang biglang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Bianca kasama ang ilang tauhan at sa aking malaking pagkagulat, 3 kilalang mamamahayag mula sa iba't ibang media network na tila sinadya niyang tawagin upang mag-cover ng isang eskandalo. Nakasuot si Bianca ng mamahaling sunglasses at puting damit, naglalakad sa putikang daan na tila ba nasa isang fashion runway siya. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuyang ngisi habang direktang lumalapit sa aming direksyon. "Oh, what a pleasant surprise!" Malakas na sabi ni Bianca upang marinig ng lahat ng tao sa paligid, kabilang ang mga mamamahayag na agad na nag-angat ng kanilang mga kamera.
Nakakatuwang makita na nagtatrabaho ka pa rin pala dito, Elena. Or baka naman nagpapanggap ka lang na may ginagawa habang nilulustay mo ang pondo ng foundation. Naramdaman ko ang pagbulong-bulong ng mga residente. Ang kanilang mga muka ay napuno ng pag-aalinlangan. Napatigil ako sa pagpapaliwanag, ngunit hindi ako nagpakita ng anumang takot. Tumingin ako ng diretso kay Bianca, pinapanatili ang aking kalmado at profesional na tindig. Magandang hapon, Miss Navarro. Kung narito ka para i-inspeksyonin ang proyekto, malaya kang maglibot at tingnan ang aming mga plano. Sagot ko ng may katatagan. Ang proyektong ito ay bukas sa anumang transparent na pagsusuri. Humagalpak sa tawa si Bianca, isang tawang pilit at puno ng malisya. Lumingon siya sa mga mamamahayag at sa mga kasama niyang board members. Transparent daw. Sige nga, Elena, ipaliwanag mo sa mga taong ito kung nasaan ang 50 milyon na inilaan para sa Phase 1 noong isang taon. Dahil ang tanging makikita rito ay mga sirang pader at kalawanging bakal. Niloloko mo ang mga mahihirap na taong ito habang ikaw ay nagpapakasasa sa pera ng kumpanya. Yung mga residente ay nagsimulang magreklamo. Ang tensyon sa paligid ay biglang tumaas. Ito ang sandaling pinlano ni Bianca ang ipahiya ako sa publiko, sirain ang aking pangalan at palabasin na ako ang magnanakaw upang tuluyan akong masira bago pa man ako makapagsalita. Ngunit hindi niya alam na hawak ko na ang alas. Bago pa man makapagsalita ang sino man sa mga mamamahayag, marahas na humakbang si Lucas papalapit sa unahan, hinaharangan ang landas ni Bianca. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Tumigil ka sa iyong mga kasinungalingan, Bianca. Seryosong wika ni Lucas. Wala kang karapatang magbintang dito nang walang sapat na ebidensya. Wala akong ebidensya. Matigas na sagot ni Bianca habang nakataas ang kilay. Tingnan ninyo ang paligid. Ang proyektong ito ay irresponsableng pinamahalaan ng babaeng ito. Kung gusto ninyong malaman kung nasa ng pondo si Elena, ang tanungin ninyo dahil ang pangalan niya ang nakalagay sa bawat dokumento ng transaction. Ngumiti ako. Isang tahimik, malamig at mapagpasyang ngiti. Dahan-dahan kong kinuha ang aking tablet mula sa lamesa at ikinonekta ito sa portable projector na nakatayo malapit sa amin. Ang puting screen ay umilaw sa harap ng maraming tao. Tama ka, Miss Navarro. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw, matatag at umalingaw-ngaw sa buong site. Ang pangalan ko nga ang nakalagay sa mga dokumento ng transaksyon noon. Ngunit ang hindi mo alam, naitago ko ang bawat kopya ng tunay na daloy ng pera. Nagbago ang kulay ng mukha ni Bianca. Ang kanyang ngisi ay biglang napalitan ng pagkagulat nang makita niya sa malaking screen ang mga financial ledgers at ang mga bank transfer records na nagpapakita kung saan talaga napunta ang pondo. Ipinapakita ng mga dokumentong ito, pagpapatuloy ko habang naglalakad palapit sa screen, na ang 50 milyon ay hindi napunta sa construction ng proyektong ito. Sa halip, ito ay sunod-sunod na inilipat sa isang kumpanya, ang Navarro Holdings. Ang mga mamamahayag ay mabilis na lumapit upang kunan ng larawan ng screen. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga gulat na reaction mula sa publiko. Navarro Holdings. Tanong ng isang reporter, hindi ba't yun ang kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya Navarro? Tama, mabilis na sabat ni Lucas. Habang nakatitig ng diretso kay Bianca na ngayon ay namumutla na at nanginginig ang mga labi. Isang shell company na ginamit upang mag-launder ng pera mula sa foundation papunta sa mga personal na bank account. At ngayon nahawak na namin ang mga opisyal na ebidensya mula sa mga autoridad, ang mga taong lumagda at nakinabang. Sa mga kumpanyang ito ay haharap sa batas. Napaatras si Bianca, pinagpapawisan ng malamig kahit natirik ang araw. Huwag ninyong paniwalaan ang mga iyon. Fake news yan, gawa-gawa lang nila Elena para pagtakpan ang kanyang sariling pagnanakaw. Sigaw niya ngunit nawala na ng kredibilidad ang kanyang boses. Ang takot ay malinaw na makikita sa kanyang mga mata. Kung gawa-gawa lamang ito, Miss Navarro, bakit kailangan mong manginig?
Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya ng may dignidad at tikas ng isang tunay na professional. Bakit kailangan mong magdala ng media rito upang sirain ako kung alam mong ikaw ang may malaking dapat ipaliwanag sa Anti-Money Laundering Council? Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay kay Bianca. Miss Navarro, totoo bang sangkot ang inyong kumpanya? May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng pondo ng foundation? Dahil sa matinding kahihiyan at takot na makulong sa harap ng publiko, walang nagawa si Bianca kundi itulak ang mga reporter palayo. Bitawan ninyo ako, magsitabi kayo. Sigaw niya habang nagmamadaling tumakbo pabalik sa kanyang van. Pinagbuksan siya ng kanyang takot na driver at sa loob ng ilang segundo, mabilis na lumipad palayo ang sasakyan, iniwan siyang lugmok sa sarili niyang bitag. Tahimik ang buong site nang mawala ang van ni Bianca. Tiningnan ko ang mga residente at ang mga board members na ngayon ay nakatingin sa akin, hindi na may pag-aalinlangan, kundi may malalim na paggalang. Hinawakan ni Lucas ang aking balikat ng mahigpit at nagbigay ng isang mapagmataas na ngiti. Ang unang yugto ng aming laban ay nagtagumpay. Ngunit alam ko na ang tunay na demonyo sa pamilyang ito, si Gabriel, ay hindi papayag na matalo ng ganoon lang kadali. 2 araw matapos ang ginawang pagpahiya sa kumpanya ni Bianca sa Laguna, lalong naging magulo ang mundo ng pamilya Del Rosario. Ang balita tungkol sa pagkasangkot ng Navarro Holdings sa money laundering ay mabilis na kumalat sa mga corporate elite at sa balitaan. Ang pangalan ng pamilya na itinaguyod ng ilang dekada ay unti-unti nang nadudungisan. Isang hapon, habang berada ako sa aking silid sa opisina ng foundation, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang pribadong numero. Nang sagutin ko ito, ang boses ni Nanay Rosa ang narinig ko. Sa kabilang linya ang mabait na katulong sa mansyon na pilit na nag-iingat na hindi malaman ng iba ang kanyang ginagawa. Ma'am Elena, bulong ni Nanay Rosa na halos pabulong na nagsasalita. Pakiusap po, pumunta kayo sa simbahan ng Baclaran ngayon din. Gusto po kayong makausap ni Doña Consuelo. Mag-isa lang po siya roon. Nagtaka ako at nakaramdam ng kaunting pagdududa. Bakit ako gustong makausap ng aking dating biyenan? Naisip ko na baka isa na naman ito sa mga bitag ni Gabriel. Ngunit siniguro ni Nanay Rosa na ang matanda ay luhaan at durog ang puso mula nang makipag-away ito kay Gabriel sa mansion. Sinamahan ako ni Lucas patungo sa simbahan. Pagpasok namin sa tahimik at malamig na gusali, nakita namin si Doña Consuelo na nakaupo ng mag-isa sa isa sa mga silya sa gitna. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit malayo sa mamahalin at magagandang kasuotan na laging suot niya kapag pumupunta sa mga pagtitipon. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko, tila ba may mabigat na pasanin na nagpapayuko sa kanya sa lupa. Dahan-dahan kaming lumapit ni Lucas. Nang marinig niya ang aming mga hakbang sa semento, dahan-dahan siyang lumingon. Wala na ang mapagmalaking Doña Consuelo na laging nakatingin sa akin nang may pagkahabag at puot. Ang kanyang mga mata ay mamumula at may malalalim na maitim na bilog sa paligid. Ang kanyang mukha ay halatang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Elena, Lucas, bulong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig at halos walang lakas. Nakatayo ako sa kanyang harap, pinapanatili ang aking dignified na posture. Bakit niyo po ako ipinatawag, Doña Consuelo? Tanong ko ng may paggalang, ngunit may malinaw na distansya. Tumingin sa akin ang matanda, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakita ko ang mga luha na dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumayo at pilit na kumuha ng lakas upang humawak sa aking mga kamay, ngunit tumigil siya nang maramdaman niyang bahagya akong napaatras. Patawarin mo ako, Elena. Sabi ng matanda, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag sa pag-iyak. Patawarin mo ako sa lahat ng masasakit na salitang ipinamukha ko sa iyo. Sa lahat ng pagmamaliit na ginawa ko habang nakatira ka sa aming bahay. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na maririnig ang mga salitang ito mula sa babaeng dating itinuring na reyna ng pamilya Del Rosario.
Doña Consuelo, hindi Elena pakiusap patapusin mo ako. Pagmamakaawa niya habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling rosaryo. Inakala ko na ang kayamanan ang mataas na estado sa lipunan at ang magandang pangalan ang tanging sukatan ng isang mabuting pamilya. Naging bulag ako. Binuo ko ang aking anak na si Gabriel sa paniniwalang wala siyang kasalanan at mas mataas siya sa lahat ng tao dahil natatakot akong maging mahina siya tulad ng kanyang yumaong ama. Ngunit sa halip na palakihin siyang isang mabuting tao, gumawa ako ng isang demonyo. Dahan-dahang sumandal ang matanda sa kahoy na silya, tila nahihirapang huminga dahil sa matinding sakit at kahihiyan. Pinagalitan ko siya kahapon tungkol sa ginawa nila ni Bianca. Nakiusap ako na itama ang lahat bago tuluyang masira ang pamilya natin. Ngunit sinigawa niya ako, Elena. Sinabi niya sa akin na matanda na ako at wala akong silbi. Binalak pa niyang alisin ako sa pamamahala ng mga ari-arian ng pamilya kapag nagpatuloy ako sa pagharang sa kanya. Tumingin si Lucas sa kanyang ina nang may halong lungkot at galit. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Si Gabriel ay bulag sa pera at kapangyarihan. Alam ko, Lucas. Alam ko na umiiyak na sabi ng matanda. Tumingin muli siya sa akin ng may taimtim na pagmamakaawa. Hindi ako narito upang pakiusapan ka na iligtas si Gabriel sa kanyang mga kasalanan, Elena. Alam kong dapat niyang harapin ang karma ng kanyang mga ginawa. Narito ako upang ibigay sa iyo ito. Binuksan ni Doña Consuelo ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na itim na notebook at isang lumang USB drive. Ito ang mga pribadong record ng mga personal na bank account ni Gabriel at ng mga lihim na transaction na hindi kasama sa opisyal na audit ng kumpanya. Nakuha ko ito sa kanyang safe sa bahay noong isang gabi. Gagamitin niya dapat ito upang ibintang kay Lucas at sayo ang lahat kapag sumabog na ang kaso. Napatulala ako habang inaabot ang USB drive. Ibinibigay sa amin ng mismong ina ni Gabriel ang ebidensya na tuluyang magpapatumba sa kanyang sariling anak. Salamat po, Doña Consuelo. Bulong ko. Ngunit bakit niyo po ginagawa ito? Dahil ito lang ang tanging paraan upang maibalik ko kahit papaano ang dangal ng pamilyang ito. Sagot niya ng may matinding pait. At dahil ikaw, Elena, ikaw ang tanging taong naging tapat sa pamilyang ito nang walang hinihinging kapalit, ngunit ikaw pa ang pinakagumawa namin ng masama. Habang nagsasalita ang matanda, pilit kong inayos ang aking kasuotan. Ngunit sa aking paggalaw, dahan-dahan kong naisandal ang aking kamay sa aking tiyan. Isang simpleng kilos ng isang ina na nagpoprotekta sa kanyang anak. Napansin iyon ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Nakatitig siya sa aking kamay na nakapatong sa aking tiyan. Elena. Bulong ng matanda habang ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding pagtataka. Nagdadalang tao ka ba? Hindi ako nagsalita agad. Tumingin ako sa kanya ng diretso, pinananatili ang aking dignidad at katatagan. Oh no, Doña Consuelo, buntis ako. Napatakip ng bibig ang matanda habang ang panibagong buhos ng luha ay mabilis na umagos sa kanyang mga pisngi. Diyos ko po, ang anak ni Gabriel nagdadalang tao ka ng aking apo. Akin ang batang ito, Doña Consuelo. Matigas kong sagot ang aking boses ay hindi nagbibigay ng kahit anong puwang para sa pag-aalinlangan. Hinding-hindi ko hahayaang hawakan o lapitan ng iyong anak ang aking anak. Hindi niya malalaman ng tungkol sa batang ito at lalaki ang aking anak na malayo sa kasakiman at kadiliman ng pamilya Del Rosario. Napakapit sa kanyang dibdib si Doña Consuelo, durog na durog ang puso sa katotohanang itinapon ng kanyang anak ang sarili nitong dugo at laman dahil sa kasakiman at sa mga sumpa ni Bianca. Patawarin mo kami, Elena. Patawarin mo kami. Bulong ng matanda habang pilit na yumuyuko sa harap ko. Mag-ingat kayo ni Lucas. Dagdag ng matanda habang hawak ang aking kamay sa huling pagkakataon. Desperado na si Gabriel.
Narinig ko silang nag-uusap ni Bianca kagabi. May binalak silang masamang plano para sa darating na annual stockholders meeting ang Del Rosario Group. Isang plano na maglalagay sa inyong dalawa sa matinding panganib. Ang panginginig ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang tingnan ko ang screen, nakita ko ang pangalan ni Aling Marta. Mabilis ko itong sinagot, umaasang ibabalita niya na maayos ang lahat sa tindahan. Aling Marta, ayos lang po ba kayo riyan? Ngunit hindi ang boses ng matanda ang sumagot. Isang malamig, pamilyar at puno ng sarkasmo na tawa ang narinig ko sa kabilang linya. Masyado ka namang nag-aalala sa matandang ito, Elena, sabi ng boses ni Gabriel. Actually, she's quite comfortable right now. Medyo natakot lang siya nang pasukin ng mga tauhan ko ang maliit niyang tindahan. Naramdaman ko ang biglang pagkawala ng lakas sa aking mga tuhod. Gabriel, nasaan si Aling Marta? Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ko, ang aking boses ay napuno ng matinding takot. Sa likod ng linya narinig ko ang mahina at umiiyak na boses ng matanda na nagsasabing, Helena, huwag kang pupunta rito. Mapanganib sila bago ito marahas na pinatahimik ng isang tao. Huwag kang mag-alala, buhay pa siya. Malamig na sabi ni Gabriel. Ngunit hindi ko masisiguro kung hanggang kailan kung hindi mo ibabalik sa akin ang itim na notebook at yung USB drive na ninakaw ng aking ina. Alam kong nasa iyo ang mga iyon. Dalhin mo ang mga ebidensya sa lumang bodega malapit sa ilog sa Pasig. Mag-isa ka lang, Elena. Kung may kasama kang pulis or kung may makita akong kahit isang Del Rosario na kasama mo, hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari sa matandang ito. Namatay ang tawag. Napasandal ako sa aking desk habang ang aking buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at takot. Napahawak ako ng mahigpit sa aking tiyan. Diyos ko po, protektahan mo kami ng aking anak. Helena, anong nangyari? Sino ang tumawag? Nagmamadaling pumasok si Lucas sa aking silid nang marinig niya ang aking sigaw. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay punong-puno ng luha. Si Aling Marta, Lucas, hawak siya ni Gabriel. Gusto niyang ibalik ko ang USB drive at ang notebook na ibinigay ng iyong ina. Kung hindi ko raw gagawin, sasaktan niya si Aling Marta. Mabilis na lumapit sa akin si Lucas at hinawakan ang aking mga balikat upang pilitin akong kumalma. Hindi ka pupunta roon ng mag-isa, Elena. Mapanganib. Desperado na si Gabriel dahil alam niyang bukas na ang annual stockholders meeting at wala na siyang takasan kapag inilabas natin ang mga ebidensyang iyon. Pero paano si Aling Marta, Lucas? Siya ang nagligtas sa akin nung wala akong mapuntahan. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa kanya dahil sa akin. Iyak ko, pilit na kumakawala sa kanyang hawak. Makinig ka sa akin, Elena. Seryosong wika ni Lucas habang nakatitig ng matatag sa aking mga mata. Magtiwala ka sa akin. Gagawa tayo ng plano. Alam ko kung saan ang bodegang iyon. Hindi natin hahayaang saktan niya si Aling Marta at hindi rin natin ibibigay ang mga ebidensya sa kanya. Gagamit tayo ng mga tauhan ng barangay at ng mga kaibigan ko sa lokal na kapulisan na hindi kontrolado ng pamilya Del Rosario upang palibutan ang lugar. Huminga ako ng malalim, pilit na pinakalma ang aking puso para sa aking sanggol. Sige, Lucas, magtitiwala ako sa iyo. Pero kasama mo ako. Hindi ko kayang maghintay na lang dito habang nasa panganib kayo. Makalipas ang 1 oras, nakarating kami sa madilim at masukal na bodega, malapit sa ilog ng Pasig. Ang paligid ay puno ng amoy ng kalawang at dumi. Tahimik na pumwesto ang mga pulis sa paligid habang kami ni Lucas ay dahan-dahang naglakad papasok sa gitna ng bodega. Nang makarating kami sa loob, nakita namin si Aling Marta na nakatali sa isang kahoy na silya, may busal sa bibig at umiiyak ng tahimik sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw. Sa likod niya ay nakatayo si Gabriel kasama si Bianca na nakataas ang kilay. At may hawak na mamahaling sigarilyo at 2 malalaking lalaki na mukhang mga upahang goons. Sabi ko, mag-isa ka lang, Elena. Bakit kasama mo pa ang asong ito? Galit na tanong ni Gabriel habang nakatingin ng matalim kay Lucas.
Hindi ko hahayaang saktan mo ang mga taong walang kinalaman sa kasakiman mo, Gabriel. Matigas na sagot ni Lucas habang dahan-dahang humahakbang upang harangan ang aking katawan mula sa paningin ng mga tauhan ni Gabriel. Tumawa ng malakas si Bianca, isang tawang puno ng poot at inggit. Actually, Gabriel, mas bagay talaga ang dalawang hampas lupang ito. Pareho silang mga talunan. Helena, ibigay mo na ang mga dokumento bago ko tuluyang ipag-utos na itapon ang matandang iyan sa ilog. Kinuha ko ang isang peking USB drive mula sa aking bag at itinaas ito. Narito ang hinahanap mo, Gabriel. Pakawalan mo muna si Aling Marta bago ko ibigay ito sa iyo. Ihagis mo muna rito, utos ni Gabriel. Inihagis ko ang USB drive sa semento. Sa sandaling yumuko ang isa sa kanyang mga tauhan upang kunin ito, mabilis na sumenya si Gabriel sa isa pa niyang goon. Kunin mo ang babaeng iyan at tapusin na ang matanda. Bago pa man makalapit ang lalaki sa akin, mabilis na humakbang si Lucas sa aking harap upang magsilbing kalasag. Ang lalaki ay sumugod at marahas na itinulak si Lucas dahilan upang tumama ang katawan nito sa mga lumang kahon. Ngunit mabilis na bumangon si Lucas at hinarang muli ang lalaki gamit ang kanyang sariling lakas. Helena, tumakbo ka. Sigaw ni Lucas habang nakikipagbuno sa lalaki. Sa mismong sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang malalakas na yabag ng mga paa ng mga awtoridad ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Huwag kayong kikilos, pulis ito. Sigaw ng isang opisyal habang pumapasok ang may 10 armadong pulis sa silid. Nanlaki ang mga mata ni na Gabriel at Bianca sa matinding gulat. Ang dalawang goons ay mabilis na nag-angat ng kanilang mga kamay upang sumuko habang si Gabriel ay napaatras, pinagpapawisan ng malamig habang nakatingin sa mga pulis. Wala kayong karapatang huliin ako. Ako si Gabriel del Rosario. Wala kayong sapat na ebidensya na may kinalaman ako sa pagkidnap sa matandang ito. Sigaw ni Gabriel, pilit na pinapanatili ang kanyang kayabangan kahit na ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis kong tinakbo ang pwesto ni Aling Marta at tinanggal ang tali sa kanyang mga kamay. Niyakap ko ang matanda ng mahigpit habang pareho kaming umiiyak. Salamat sa Diyos. Ligtas na po kayo, Aling Marta. Lumapit si Lucas sa amin, may kaunting pasa sa kanyang balikat, ngunit may matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin siya ng malamig kay Gabriel na ngayon ay pilit na pinoprotektahan ng kanyang abogado sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Maaaring makaiwas ka sa gabi na ito dahil sa piyansa at sa mga connection mo, Gabriel. Malamig na sabi ni Lucas. Ngunit bukas sa annual stockholders meeting, hinding-hindi ka na makakatakas. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw at panloloko mo ay ilalantad ko sa harap ng buong board at ng media. Tumingin sa amin si Gabriel ng may matinding poot, habang si Bianca naman ay halos maiyak na sa takot sa tabi niya habang pinapalibutan sila ng mga pulis para sa paunang investigasyon. Humanda kayo bukas. Hindi pa tapos ang laban na ito. Banta ni Gabriel bago sila sa pilitang isakay sa mga sasakyan ng pulis para sa pagtatanong. Nang maihatid namin si Aling Marta sa isang ligtas na ospital upang masuri ang kanyang kalusugan, na iwan kami ni Lucas sa pasilyo. Tiningnan ko ang kanyang pasa sa balikat at naramdaman ko ang isang malalim na emotion na hindi ko na kayang itago pa. Bukas ang huling laban. At bago kami sumabak sa digmaang yun, alam kong kailangan ko nang sabihin kay Lucas ang buong katotohanan. Lucas, bulong ko habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang kamay. May kailangan akong sabihin sa iyo tungkol sa sarili ko, tungkol sa dahilan kung bakit kailangan kong manalo bukas. Tahimik ang hardin sa labas ng pribadong ospital kung saan namin dinala si Aling Marta. Matapos kaming masigurado ng doktor na maayos na ang kalagayan ng matanda at kailangan na lamang nito ng sapat na pahinga. Nagyaya si Lucas na mag-usap kami sandali sa isang tahimik na bangko sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste.
Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang bigats sa aking dibdib ay mas mabigat pa kaysa sa anumang simoy ng hangin. Umupo si Lucas sa tabi ko at kahit may kaunting pasa siya sa balikat mula sa pakikipagbuno kanina sa bodega, ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon at puno ng malasakit. Maayos na si Aling Marta Elena. May nagbabantay na ring mga pulis sa kanyang silid, kaya ligtas na siya. Panimula ni Lucas upang basagin ang katahimikan. Maari ka nang magpahinga ng kahit kaunti. Marami pa tayong haharapin bukas. Tumingin ako sa kanya. Alam ko na ito na ang tamang sandali. Hindi ko na maaaring itago pa ang sikretong ito, lalo na ngayong alam ko nang handa kaming lumaban ni Lucas hanggang sa huli. Lucas. Bulong ko ang aking boses ay bahagyang nanginginig, habang dahan-dahang itinaas ang aking mga kamay upang patong sa aking tiyan. May isa pa akong lihim na hindi ko pa nasasabi kanino man, maliban sa iyong ina. Napakurap si Lucas, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pagtataka, ngunit nanatili siyang nakikinig ng may buong atensyon. Anong ibig mong sabihin, Elena? Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang pag-akyat ng mga luha sa aking mga mata. Bago ako palayasin ni Gabriel sa mansyon, bago ang gabing iyon ng ulan at kadiliman, natuklasan ko na nagdadalang tao ako. Buntis ako, Lucas. Anak ko kay Gabriel. Natahimik si Lucas. Ang buong paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Nakatitig siya sa akin hindi dahil sa gulat o pandidiri, kundi dahil sa isang matinding bugso ng emosyon na biglang lumukob sa kanyang mukha, isang halo ng pighati. Galit kay Gabriel at isang napakatinding pag-aalaga. Dahan-dahang lumapit si Lucas at nang may matinding pag-iingat, ipinatong niya ang kanyang palad sa ibabaw ng aking kamay na nakalapat sa aking tiyan. Gabriel. Bulong ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pait. Itinapon niya ang sarili niyang dugo at laman. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng halimaw ang kapatid ko para isumpa at itaboy ang isang inosenteng buhay. Natatakot ako noon, Lucas, pag-amin ko habang ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa aking mga pisngi. Natatakot ako na baka makuha nila ang aking anak o baka saktan nila ito tulad ng ginawa nila sa akin. Kaya pinili kong manahimik, ngunit ngayong alam ko nang hindi na ako nag-iisa, hindi ko na ikakahiya ang aking sanggol. Inangat ni Lucas ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Huwag kang matakot, Elena, makinig ka sa akin. Kahit kailan ay hindi malalaman ni Gabriel ang tungkol sa batang ito. Siya ay magiging ligtas sa atin at pangako ko sa iyo. Habang nabubuhay ako, aalagaan ko kayo ng iyong anak. Hindi mo na kailangang dumanas ng takot o hirap mag-isa kailanman. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na yakap na nagpawala sa lahat ng lamig sa aking katawan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, naramdaman ko na ligtas na ako. Naramdaman ko na ang pusong minsang nadurog ay may kakayahan pa palang magmahal at magtiwala muli. Salamat, Lucas. Bulong ko habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang balikat. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Matapos ang maikling sandali ng kapayapaan, ibinalik namin ang aming isip sa napakalaking laban na naghihintay sa amin bukas. Kinuha ni Lucas mula sa kanyang bag ang USB drive na ibinigay ng kanyang ina at ang mga dokumento tungkol sa Navarro Holdings. Bukas ng umaga, magaganap ang annual stockholders meeting sa punong tanggapan ng Del Rosario Group. Seryosong sabi ni Lucas habang nakatutok ang kanyang mga mata sa mga papel. Naroroon ang lahat ng mga pangunahing mamumuhunan ng board of directors at ang media. Doon natin ilalantad ang lahat. Ano ang magiging plano mo, Lucas? Tanong ko, pinapanatili ang aking talas ng isip bilang isang arkitekto na sanay magplano ng mga estratehiya.
Kapag nagsimula ang pagpupulong, hihingi ako ng espesyal na pahintulot upang magsalita tungkol sa mga irregularidad sa pananalapi ng foundation at ng mga subsidiary companies nito. Paliwanag niya, ipakikita natin ang mga huwad na pirma, ang mga bank transfer records na nagpapadala ng pondo sa Navarro Holdings at ang personal na ledger ni Gabriel na ibinigay ni Inang. Paano kung subukan ni Gabriel na baliktarin ang sitwasyon o gumawa ng eksena? Tanong ko nang may pag-aalalang baka may itinatago pa silang ibang alas. Handa na ang mga pulis at ang ating legal team, sagot ni Lucas nang may matatag ng ngiti. Wala na siyang lusot, Elena. Ang imperyo na binuo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay babagsak sa harap ng katotohanan. Tiningnan namin ang kalangitan sa itaas. Ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang napapalitan ng unang sinag ng liwanag sa silangan. Ang bagyo ay paparating na ngunit sa gabing ito, alam namin na handa na kaming salubungin ito. Bukas magtatapos ang bangungot ng aking nakaraan. Bukas sisimulan namin ang aming bagong kinabukasan. Ang malaking glass door ng Grand Conference Hall sa punong tanggapan ng Del Rosario Group ay malamig na sumalubong sa amin. Sa loob ang mga miyembro ng Board of Directors at ang mga pangunahing stockholders ay nakaupo sa paligid ng mahabang marmol na lamesa nagbubulungan habang hinihintay ang pagsisimula ng annual stockholders meeting. Pumasok si Gabriel sakay ng kanyang karaniwang tikas ng isang mayabang na CEO kasama si Bianca na nakakakapit sa kanyang braso. Ang kanilang mga muka ay walang bakas ng pag-aalala. Tila ba ang nangyaring insidente sa bodega kagabi ay isa lamang maliit na aberya na madali nilang masusolusyonan sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Ngunit ang kanilang ngiti ay biglang napatigil nang bumukas muli ang mga pinto. Sabay kaming pumasok ni Lucas. Suot ko ang isang itim at puting professional blazer, tuwid ang tindig at walang bakas ng takot sa aking mukha. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay may dalang kapayapaan at kapangyarihan. Si Lucas naman ay seryoso at matatag ang tingin habang inaalalayan ako papasok sa silid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Hindi ba't si Elena iyon? Ang dating asawa ni Gabriel, bakit siya narito? Dumiretso si Gabriel sa kanyang upuan sa unahan ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding galit nang magtama ang aming paningin. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Mariing tanong niya habang sinisikap niyang panatilihin ang kanyang kalmado sa harap ng mga mamamahuunan. Security, paalisin ninyo ang mga taong ito. Huwag kang magmadali, Gabriel. Malamig na sagot ni Lucas habang umuupo sa silya ng mga board member. Wala kang karapatang paalisin kami dahil shareholder din ako ng kumpanyang ito. At si Mrs. Santiago ay narito bilang opisyal na kinatawan ng mga naapektuhang proyekto. Pumalakpak ng bahagya ang chairman ng board upang patahimikin ang silid. Sige, simulan na natin ang pagpupulong. Gabriel, maaari mo nang ilatag ang tao ng ulat sa pananalapi. Tumayo si Gabriel, pilit na ibinalik ang kanyang mapagmalaking ngiti sa mga stockholder. Mga kasama sa kabila ng ilang mga pagsubok at pilit na paninira ng ilang mga inggitero sa labas, ang Del Rosario Group ay nananatiling matatag. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, mabilis na tumayo si Lucas at marahas na hinampas ang kanyang kamay sa lamesa. Magsisinungaling ka na naman ba sa harap ng mga taong ito? Gabriel? Tanong ni Lucas ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong conference hall. Namula si Gabriel sa galit. Lucas, huwag kang gumawa ng eskandalo rito. Kung may reklamo ka, dalhin mo sa korte. Hindi na natin kailangang pumunta sa korte para malaman ang lahat ng ginawa mo. Seryosong wika ni Lucas habang kinokonekta ang kanyang flash drive sa malaking LED screen sa unahan ng silid. Dahil ngayon ilalantad ko sa harap ng buong board ang totoong kalagayan ng kumpanya at ang mga ilegal na aktibidad ng ating CEO. Sa isang pindot ni Lucas, ang malaking screen ay umilaw. Lumabas ang mga tunay na financial ledgers, ang mga opisyal na dokumento mula sa audit, at ang mga record ng paglilipat ng pondo papunta sa Navarro Holdings. Tingnan ninyo ang screen.
Utos ni Lucas sa mga mamamahuunan. Mahigit 50 milyon mula sa pondo ng foundation at ng kumpanya ang illegal na inilipat sa isang shell company na pag-aari ni Bianca Navarro. At upang hindi sila managot, ginawa nilang sangkot-sala ang dating asawa ni Gabriel, si Elena, sa pamamagitan ng paggawa ng mga huwad na pirma sa mga dokumentong ito. Ang buong silid ay biglang binalot ng matinding katahimikan na sinundan ng malakas at sunod-sunod na pagbubulungan. Ang mga mukha ng mga mamamahuunan ay namutla sa gulat at galit nang makita ang mga ebidensya. Napatayo si Bianca sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi totoo yan. Mga peke ang mga dokumentong iyan. Gawa-gawa lang nila Lucas at ng babaeng iyan para sirain kami. Sigaw niya na wala na ng poise. Peke ba mo, Bianca? Malamig na tanong ko habang dahan-dahang tumayo at humakbang patungo sa gitna ng silid kung saan kitang-kita ako ng lahat. Ang bawat mata sa silid ay napalingon sa akin. Huminga ako ng malalim at ang aking boses ay naging matatag, malinaw at puno ng awtoridad. Ang mga dokumentong iyan ay sinuportahan ng opisyal na affidavit at ng personal na ledger mula mismo sa aming ina, si Doña Consuelo. Pagpapatuloy ko habang inilalapag ang karagdagang kopya sa lamesa ng chairman. Matagal na nilang ginagamit ang pangalan ng pamilyang ito upang pagtakpan ang kanilang mga personal na utang at maling pamumuhunan. Si Gabriel at Bianca ang naghukay ng sarili nilang libingan. Hindi na napigilan ni Gabriel ang kanyang sarili. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon, tumalon siya mula sa kanyang silya, itinulak ang lamesa at nanginginig ang mga daliri habang itinuturo ako. Ikaw, sigaw niya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding puot. Inahas mo ang lahat sa akin, sinira mo ang buhay ko, papatayin kita. Akma siyang susugod sa akin upang saktan ako sa harap ng madla, ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Lucas at malakas siyang tinulak palayo. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng conference hall at pumasok ang mga opisyal ng pulisya kasama ang mga ahente ng Anti-Money Laundering Council. Gabriel Del Rosario, iniiwan ka naming nakakulong sa salang pagnanakaw, pangingikil, money laundering at pagpeke ng mga dokumento. Sabi ng pinuno ng mga pulis habang nilalagyan ng posporo ang mga kamay ni Gabriel. Huwag ninyo akong hawakan. Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Chairman, tulungan mo ako. Nagpupumiglas si Gabriel habang sa pilitang kinakaladkad palayo ng mga pulis. Si Bianca naman ay napaupo sa sahig, umiiyak ng hysterical habang ang mga tauhan ng kumpanya ay malamig na nakatingin sa kanya. Wala nang nagtanggol sa kanila. Ang kanilang imperyo ay tuluyan ng gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tumahimik ang buong silid. Tumingin sa akin ang chairman ng board, yumuko ito ng may paggalang at sinabi, Mr. Santiago, humihingi kami ng tawad sa lahat ng nangyari. Ipinapangako namin na ibabalik namin ang dangal ng foundation at papanagutin ang lahat ng may sala. Tumango ako ng may dignidad. Tumingin ako kay Lucas na ngayon ay nakangiti sa akin ng may tagumpay. Natapos na ang bangungot. Ang katarungan ay sa wakas ay nagwagi na. Ilang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang araw na yon sa boardroom ng Del Rosario Group. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Gabriel at Bianca ay naging malaking paksa sa mga pahayagan at pambansang telebisyon. Pagkatapos ng isang mabilis na paglilitis, formal silang nahatulan ng sentensyang pagkakulong dahil sa kasong pagnanakaw, money laundering at pagpike ng mga dokumento. Ang mga ari-arian na pilit nilang inipon sa pamamagitan ng kasakiman ay tuluyan ding binawi ng batas. Ngunit para sa akin, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ng aking mga dating kaaway, kundi ang muling pagbabalik ng aking dignidad at kapayapaan sa aking buhay. Narito ako ngayon sa formal na pagbubukas ng Laguna Housing Project. Ang dating nakatiwangwang na lupa na puno ng kalawanging bakal ay isa na ngayong maganda, malinis at matatag na komunidad para sa daan-daang pamilyang mahihirap.
May mga bata na masayang naglalaro sa parke at mga inang nagtitipon sa bagong community center. Sa loob ng proyektong ito, bumuo rin ako ng isang espesyal na programa sa ilalim ng foundation, isang shelter, at tulong pinansyal para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso, panloloko at kawalan ng katarungan sa lipunan. Gusto kong iparamdam sa kanila na kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan ng nakaraan, palaging may pag-asa para sa isang bagong simula. Sapit ang hapon habang nakatayo ako sa beranda ng bagong gusali ng foundation. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking tiyan. 7 buwan na ang aking sanggol. At sa bawat galaw niya sa aking sinapupunan, naramdaman ko ang walang katapusang pasasalamat sa may kapal. Elena. Lumingon ako at nakita si Doña Consuelo na dahan-dahang naglalakad patungo sa akin. Nakasuot siya ng simpleng damit at may bit-bit na maliit na regalong nakabalot sa kulay rosas na papel. Wala na ang maautoridad na biyena noong araw. Ang nakikita ko na ngayon ay isang lola na may malalim na pagsisisi at pagmamahal sa kanyang puso. Doña Consuelo, bati ko habang dahan-dahang yumuyuko upang magpakita ng paggalang. Huwag ka nang yumuko, Elena. Mabilis na sabi ng matanda habang pilit na pinipigilan ng mga luha sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang regalo sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang hinawakan ang aking mga kamay. Narito ako upang tingnan ang proyekto at upang dalhan ng kaunting regalo ang aking apo. Ngumiti ako sa kanya. Salamat po. Matutuwa po ang bata kapag lumabas na siya. Tumingin sa akin si Doña Consuelo nang may malalim na paghanga. Napakalaki ng kasalanan ng pamilya ko sa iyo, Elena. Ngunit ang pagiging mabuti mo, ang pagiging matatag mo sa kabila ng lahat ng ginawa namin. Yun ang totoong nagligtas silad sa aming pangalan. Saludo ako sa iyo bilang isang ina at bilang isang babae. Nang magpaalam ang matanda, pumasok naman si Lucas mula sa hardin. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, may bit-bit na bouquet ng mga sariwang bulaklak ng orchid, mga bulaklak na tulad ng ukit sa aking kwintas. Lumapit siya sa akin at inabot ang mga bulaklak ng may napakatamis ng ngiti. Para sa pinakamagaling at pinakamagandang chief architect ng buhay ko, bulong niya. Tumingin ako sa kanya, ang aking puso ay napuno ng init at kaligayahan. Salamat, Lucas. Hinakay ako ni Lucas patungo sa maliit na burol sa gilid ng komunidad, kung saan kitang-kita ang paglubog ng araw at ang buong tanawin ng Laguna. Ang kalangitan ay napuno ng mga kulay ng kahel at rosas na nagbibigay ng isang napakagandang larawan ng katahimikan. Tumingin si Lucas sa akin ng may katapatan at malalim na pagmamahal. Elena, nung gabing natagpuan kita sa gitna ng ulan, nangako ako sa sarili ko na ipaglalaban ko ang dignidad mo. Ngunit sa bawat araw na nakakasama kita, na-realize ko na ikaw pala ang nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ko. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harap, inilabas ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob ay may isang simpleng gintong sing-sing na may malit na brilyante sa gitna. Hindi ko gustong palitan ang nakaraan mo, Elena. Ngunit gusto kong maging bahagi ng iyong kasalukuyan at hinaharap. Sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Gusto kong maging ama sa iyong anak at maging asawa na magtatanggol at magmamahal sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Papayag ka bang maging kabiyak ng aking buhay? Napahawak ako sa aking dibdib habang ang mga luha ng lubos na kagalakan ay dahan-dahang gumulong sa aking mga pisngi. Ang panahong ako ay nagmakaawa para sa pagmamahal ay nakalipas na. Ngayon sa harap ko ay ang isang lalaking nirespeto at pinrotektahan ako ng walang kapalit. Oo, Lucas. Mulong ko nang may buong katatagan at pagmamahal. Kasal na ako sa iyo sa puso ko pa lang. Isinuot ni Lucas ang singsing sa aking daliri, tumayo at dahan-dahang niyakap ako ng mahigpit habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho sa horizon. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang isang bagong umaga ng pag-asa, pagmamahal at dignidad ay sa wakas ay nagsimula na.
Ang bawat luhang pumatak sa dilim ay naging benwisyon ng bagong umaga at ang katotohanan ay nanatiling pinakamalakas na kalasag ng isang taong may tapat na puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa paglalakbay na ito hanggang sa huling kabanata. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang isang kwento ng pagtataksil at katarungan, kundi isang paalala na kahit gaano kalalim ang sugat na ibigay sa atin ng buhay, ang ating dignidad at pananalig sa sarili ay kailanman hindi maagaw ng kahit sino. Naaalala ko noong sinusulat ko ang eksena sa gitna ng ulan kung saan pinalayas si Elena. Talagang napatigil ako dahil sa matinding sakit na naramdaman ko para sa kanya. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng ating mga kababayan na patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan at pamilya. Kayong mga mahal kong kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Elena noong gabing iyon, magkakaroon din ba kayo ng lakas na tumayo at magsimula muli? O ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan sa kanyang paglalakbay? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung saan kayo kasalukuyang nakikinig ngayon at ano ang ginagawa ninyo habang pinapakinggan ang audio na ito. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong maimpluwensyahan at mabigyan ng inspirasyon. Naway manatili kayong malakas marangal at laging may tiwala sa magandang bukas. Pamagat ng kwento, ang bagong simula ni Elena. Ang kwentong ito ay batay sa kwento ng isang tagapakinig na si Elena, 32 taong gulang kasalukuyang nasa Laguna na ipinadala sa aming programa na may mensaheng kahit sa gitna ng pinakamadilim na ulan ang katotohanan at ang dignidad ay palaging magbibigay ng bagong umaga. Puna, ang lahat ng karakter at sitwasyon sa kwento ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at hindi naglalayong pumuna o sumira sa sino man. Ang kwento ay nilikha para sa layunin ng libangan at paghahatid mga positibong mensahe.